Malapit sa hari natin, purihin luwal ating biyaya paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa kaibaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen! Atin na pong ipagpapatuloy ang pagpapailang lang natin ng mga awiting pumupuri at lumuluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating aawitin ang bilang 45 sa atin pong mga himnaryo.
ng liwanag ng pananampalataya na biyaya sa atin ng Diyos na Ama. Tanggapin sa puso at maging pag-asa, kaluluwa ay natutong awitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-usik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Buhay kong sadhana sa lumbay at dusa, dahil sa kahirapan, pag-isasala, dahil umaliwalas, naging masigla, lalo't nagpupuri, inawitan siya. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Ang bagabag na laging luha ang hatid, umaasang galakaw, bungang kapalit. Sa takdang panahon ng kanyang pagbalik, upang dalhin lahat ng banal sa langit. Sa langit pawang awit ang maririnig. Diyos ang tanging tanglaw at wala nang hapis. Wala na ang bagabag at pag-uusik. Ito ang gantimpala sa mga nagtiis. Atin pong patuloy na purihin, sambahin ang ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 21 po ang ating sunod na aawitin. Ay ang kawal ni Kristo Jesus na marangal, na kinuha sa sanglibutan, ang banal na gawain nating tinapasan.
kay tumawag kay Jesus nang tayo'y maligtas, sapagkat ang ating kaway nasa taas. Kawal ni Kristo ang hanap. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating nadaanan. Pawing sa puso ang ating alilangan. Siya ang ating kaakbay, sapagkat itong mundo ay wawakasan na, at hahatulan ng Diyos Ama. Kung ang puso natin ay nalugmok sa dusa, pagsisihan ng sala. Si Jesus, siyang mapatnubay sa lahat nating daraanan. Pawin sa puso ang ating alilangan. Siya ang ating kaakbay. Kaya tayong mga kawal ni Kristo Jesus, maging banal sa paglilingkod, upang tamuhin pangako niyang mahirog. Manatili tayong lubos. Si Jesus, siyang nubay sa lahat nating daraanan. Pawin sa puso ang ating alilangan. Siya ang ating kaakbay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapong kagalang-galang, Ikaw po ang Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ay Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na ikaw po ang nag-iisa at buhay na Diyos ni Abraham,
Ikaw po ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel, na naawa ka rin po na habag ka tinawag mo ang aming minamahal na ama at ina, inilagay mo po sila sa iyong banal na katawan, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na binayaran mo po ng iyong sariling dugo. Ama, ikaw po ay kanila ring pinagtapatan, pinaglingkuran, ng aming mga minamahal na magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusulyapan mo po kami muli sa silong ng aming mga dampang tahanan. Pangunahin na nga po dito sa iyong munti, Maralita, dampang bahay dalanginan sa Los Angeles, California, sa tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, sa mga tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, lalo't higit, Panginoon, sa mga lalaki at mga babae na araw-araw po kinakatok mo, tinatawag mo, inilalagay mo sa iyong banal na kawan, na sila man po, Panginoong Hesus, ibinibilang mo na aming mga kaibigan, nakikinig, nag-aaral ng iyong banal na ebanghelyo. Masusulyapan mo rin po silang sa iyong banal na pangalang Kristo Jesus. Itinitiklop nila ang kanilang mga tuhod. Panginoon naming Jesus, tanggapin mo po ang aming tao sa pusong mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo sa mga araw na idinagdag, pinalipas, ipinaranas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, pinakain mo po kami sa araw-araw. Pinagaling mo ang aming mga pangangatawan. Binigyan mo rin ng lunas ang lahat ng aming pang-araw-araw na mga suliranin sa buhay, at ipinagpapasalamat namin ng una sa lahat na hindi mo po kami pinagkukulangan, pinakakain mo kami, pinaiinom ng iyong mga banal na aral, ng iyong banal na ebanghelyo, na tunay po na pagkain at tunay po na inumin ng aming mga kaluluwa. At sa Huwebes po ng gabing ito, Panginoon, muli sana'y tanggapin mo ang aming mga pagpapasalamat sa iyo, ang aming mga pagsamba. Sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati ang iyong banal, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po sa iyong kagilagilalas na katotohanan. Ama, kung kami po nagkulang na nagkasala sa iyo, sa mga araw na ipinautang mo po sa amin, nalalaman naming hindi mo tinatanggap ang panalangin ng mga taong nasusulyapan mo pa rin, na nabubuhay pa rin sa mga kalikuan at sa lahat ng mga gawa ng laman. Amang banal, kami po'y mga taong nagmula lamang sa hamak na alabok ng putik. Hindi namin maabot ang iyong banal na kalwalhatian. Gayon may nagsusumamo kami sa iyo't nakikiusap. Huwag mo po sanang gawing dahilan sa Huwebes ng gabing ito na hindi mo po kami tuturuan dahil sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Amang banal, sa Huwebes ng gabing ito, ipinapakiusap namin sa iyong ikaw po sanang muli ang tumindig sa aming kalagitnaan, bagaman kami malalayo sa mga pangangatawan sa isa't isa. Huwag po sana itong maging dahilan upang hindi kami makapagpatuloy ng aming mga banal na katungkulan, na ang buhay, ang lakas na ipauutang at ipinagkakaloob mo pa sa amin, maipaglingkod lamang namin sa iyo, Panginoon, makapagsimpan pa kami ng mas maraming mga gawang kabanalan, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit kami po'y nilalang mo sa ibabaw nitong sanglibutan. Amang banal, dumadalangin kami sa iyo, kasangkapanin mo lamang ang bibig at labi ng iyong hamak na lingkod, kung papaanong ng kapanahunan ng iyong mga unang mga banal, nakikipag-usap ka sa iyong bansa ng Israel. Ginagamit mo ang mga bibig at labi ng iyong mga propeta. Gayon din po sana sa huling araw na ito ang gawin mo sa iyong hamak na lingkod. Banalin mo po sana ang kanyang puso,
Linisin mo po sana ang kanyang kalooban, bigyan mo po sana siya ng mga katalinuhan ng iyong kaharian sa langit. At kung siya po ay aming mapakinggan, bigyan mo nawa ng bisa at kapangyarihan, at huwag naming makita ang kanyang kaliitan, ang kanyang kamangmangan at ang kanyang kahinaan, kung hindi ang aming mapakinggan at marinig ang iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Ama naming Diyos, habang kami nagsisipakinig, hipuin mo po ang bawat isa sa amin, pagalingin mo po ang aming mga karamdaman, patuloy mo sanang pagbubuksan kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, ilalayo mo rin po sana kaming lahat sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, at sa napakaraming mga tao na may madidilim na puso at mga kalooban. Ama Banal, huwag mo rin sanang pababayaan ang aming mga sariling kabiyak ng puso, ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman, ang aming mga kaibigan, maging ang aming mga mumunting mga tahanan at mga ari-arian, ang lahat po ng ito, tanging sa pangalan mo pong Kristo Jesus, sinasampalatayanan namin, iniluluhog namin at idinadalangin, na muli mo pong ibabasbas sa aming lahat sa pangalan mong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. At ngayon po, mga ginigiliw po namin na mga tagapakinig, kunin na po natin ang ating mga Biblia, ihanda na po at husayin na natin ang ating mga kaluluwa, ang ating sariling mga pakikinig. Gayon din po, tawagin na natin ang ating mga kabiyak ng puso, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay. Charity must always begins at home. Pasisimulan na po natin ang banal na aralin na inihanda ng ating Panginoong Hesukristo para po sa Huwebes ng gabing ito. Buksan po natin ang aklat ng unang Korinto, sa kanya pong Kapitulo 15 at versikulo 19, pabayaan po ninyo na atin munang basahin sa Bibliang King James Version, sa Ingles na orihinal na pinanggalingan ng ating Tagalog Bible na dinala sa atin ng mga Amerikano. If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Sa Tagalog po, unang Korinto 15:19, kung sa buhay lamang na ito tayo pong mga tao, nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Dito po, yung salitang galing sa Ingles na we are most miserable, ito po ay superlative na, pinakamataas na panuntunan, na kung tayo raw po, umaasa lamang sa Panginoong Hesukristo, sa buhay na ito, literal na buhay, dito po sa sanglibutan, pinakamasama na tayong mga tao sa lahat, tayo na ang pinakakahabag-habag, napakamalaking pagkakamali at pagkakasala. Kahabag-habag ang magiging kalagayan natin kung tayo po nabubuhay at sa pagkabuhay natin, ito lang ang inaasahan natin sa Panginoong Hesukristo, itong buhay dito sa lupa. Upang ito po ay lubos na ating matutuhan, bakit nga po baga ang talatang ito sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 19, ay inihanda ng Diyos sa langit ng ating Panginoon at siyang ninasa niya na mapakinggan natin sa Huwebes po ng gabing ito.
Pabayaan po natin ang mga apostol ang magpaliwanag sa pamamagitan din po ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang Timoteo, pangkat 13 at talatang 1. Datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Alam po natin tayo po nasa panahon na mapanganib at ito na po ang mga huling araw. Kapag binabanggit po yung mga huling araw, batid na natin ang ibig sabihin. Talaga pong hayag ang sinasabi na hula, mga palatandaan sa ikalawang pagparito bago ang araw ng paghuhukom, ang mga kapanganiban na ngayon po malas na malas nararanasan nating lahat. Hindi lang sa ating inang bayan sa Pilipinas, kung hindi sa buong sanglibutan. Ipagpapatuloy po natin ang pagtatanong, tayo po nagtatanong lamang at tayo po sinasagot ng Biblia. Ano nga po baga ang pinakadahilan at ang panahon natin sa huling araw na ito napakamapanganib? Ipagpatuloy po natin ang ikalawang Timoteo. Magmula po naman pangkat 13, talatang 2 hanggang 5. Sabay-sabay po nating basahin maging sa inyong mga Biblia habang kayo po ay nakaupo at nakikinig. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Una po sa mga dahilan, ang mga tao daw po ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Ang ibig sabihin sa tao, at ito po naman alam na alam natin, kitang-kita natin, ang halos lahat ng tao sila mismo nagpaparangal sa kanilang sarili. Nagsasabing, I am the best, I am the greatest. Ako po ang pinakamagaling, wala nang tatalino sa akin. Kaya, ayon nga sa sinasabi ng Santong Sulat, ang mga tao talagang there is nothing more important except themselves. At ano ang pinagtutuunan ng mga taong maibigin sa sarili? Maibigin sa salapi. Ito po, maibigin sa salapi. At itong pagiging maibigin sa salapi, nalalaman natin dahil sa pag-ibig sa salapi, ibig magtamo ng kayamanan, ibig magtamo ng karangyaan, ibig magkaroon ng maraming pera. Ang tao nga po natututo na magnakaw, pumatay, mang-hostage, ipatubos, mang-kidnap dahil po sa tinatawag na pag-ibig sa salapi. Ano pa ang mga karaniwang hayag na makikita nating pag-uugali ng mga maibigin sa sarili? Mayayabang, mga mapagmalaki, mayayabang, mapagtungayaw. Sila yung mga maiingay, ang mga bunganga, mapagreklamo, mapagsalita. Dahil nga sa pag-aakala nila, I am the greatest, I am the best. Ako mayaman, ako lipos ng kapurihan. Kaya yung mga taong yan ang malalakas ang bibig. Pagka nasaling mo lang ng konti, silang mahiliging magmumura sa kapwa-tao at sila pa ang nagdedemanda, sila pa ang mapagmura. Yan po talagang likas na nakikita natin ngayon. Masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Ito po, alam natin yan, yung mga kabataan natin, kayo mismo siguro sa inyong mga tahanan, nakikita natin kung sino pa yung mga magulang. Kadalasan po ngayon sa huling araw na ito, lalo nga rin sa Amerika, na lahat na lang ng bagay dito, merong human rights. yung mga kabataan, makikita mo kung kausapin yung matatanda, kung kausapin yung kanilang mga ama at ina, wala na talaga respeto. Hindi na nga po namumupo dito sa Amerika. Kung kausapin ng isang batang anak ang kanyang mga magulang, kala mo kaibigan lang ang turing. Kala mo ordinaryong kapitbahay lang. Hindi ka mukha sa atin nung araw, nung tayo, lalo na nga ng mga bata pa tayo, namumupo tayo at nagmamano pa kapag ating nasasalubong ang matatanda. Hindi lamang ang ating mga magulang.
Walang katutubong pag-ibig. Ito po. Ito nga po, hayag na hayag. Wala pong katutubong pag-ibig ang mga tao ngayon. Alam naman natin kung ano yung katutubo. Unahin na natin doon sa tinatawag na pagmamahal sa kapwa. Isang lalaki at isang babae ang katutubo. Kaya nga nang gawin ng Diyos ang unang tao, si Eva at si Adam, isang lalaki at isang babae. Ang nangyayari po ngayon, lalaki sa lalaki, babae sa babae, at ikinakasal pa, mga magulang at mga kapatid. Mga walang paglulubag. Ibig sabihin ng walang paglulubag, wala ng kontrol ang mga tao. Pag naisip ng isang tao, patayin yung nagdaraan, gahasain, hold upin, barilin, saksakin. Ito ang nangyayari. At tulad nga ng ating malimit na mapakinggan sa mga balita sa Pilipinas, kailan lamang isang mag-asawang matatanda na kasama yung anak. Yung anak habang naglalakad silang tatlo, nakakita ng mga bubog ng salamin. Kinuha sa kalye, pinagsasaksak yung ama at ina. Yung inay namatay sa rami ng saksak at yung ama naman na ospital. Mga tagapakinig. Totoo po yan. Yan ay isa lang sa mga halimbawa na nagpapatunay na ang mga tao sa huling araw walang paglulubag, walang kontrol. Mga palabintangin, alam na natin yan. Mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mababangis. Hindi. Mga maibigin sa mabuti. Ito po'y totoo. Mas ginugusto ng mga tao yung tinatawag na mga tiwali. Kung alin yung ayaw ng Diyos, itong ginagawa ng mga tao, hindi ika maibigin sa mabuti. Katulad na nga lamang po, hindi ko nababasahin sa Biblia, yung utos ng Diyos na huwag mong kukudlitan, huwag mong tatatuan ang iyong balat, sapagkat ang katawan natin, ito po ay templo ng Diyos. Dito tumitira ang Diyos sa ating katawan kapag tayo'y sumusunod sa kanyang mga kautusan na banal, matuwid at mabuti. Romano 7:12. At isa nga po sa mga banal at mabuti na utos ng Diyos, huwag nating tatatuan ang katawan natin. Pero ngayon makikita mo, mapababae, mapalalaki, mapabata, mapamatanda. Kutakot-takot ang mga tato sa kanilang katawan. Hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo. Unang Timoteo din po, 3:4. Matitigas ang ulo, palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Totoo po yan. Wala na po tayo yatang makikita, lalo na sa mga kabataan sa ngayon, na makikita mong nagbubunga sila ng mga gawang katwiran at kabanalan na parang pawang mga kautusan ng Diyos dahil wala na nga po silang pag-ibig sa Diyos. At ang iba naman, may anyo ng kabanalan. May anyo ika ng kabanalan, nariyan na yung mga tao, lalo na sa politiko natin, politika, mga namamahala ng pamahalaan, meron tayong mga nasasaksihan dyan nung araw pa. Pag nagsasalita yung presidente, meron siyang mga obispo sa kanyang paligid. Humahalik pa, nananalangin pa, at pagkatapos naman makikita natin yung mga leader natin na yan na may anyo ng kabanalan, mga magnanakaw pala at mga plunderer. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng mga politiko na yan, magmula presidente hanggang pinakamaliliit na barangay, tanod o mga pinakamaliit na tagapamahala sa ating inang bayan. Meron pa nga mayor dyan Yung kanyang opisina, makita mo, magmula sa hagdanan hanggang doon sa taluktok ng kanyang mga ipinatayong mga gusali. Meron mga iskayola ni Birhen Maria, ni Santo Niño. Pagkatapos ito palang napakawalang yung alkalding ito at ang kanyang anak at ang kanyang buong sangbahayan, puro nakaw dito, nakaw diyan. Anong klase yan? Anyo ng kabanalan. Meron pang malalaking krus sa kanilang mga dibdib, pagkatapos puro plunderer pala, puro magnanakaw pala. May anyo ng kabanalan, datapwa tinanggihan ang kapangyarihan ito.
lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang wika ni Apostol Pablo kay Timoteo. At tulad din po ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa tinatawag na aklat ng Apokalipsis 18:4, huwag tayong makisama sa kanila. Lumabas kayo sa kanya, bayan ko. Para huwag tayong madamay sa mga sumpa ng mga magnanakaw, ng mga inihalal ng ating inang bayan. Akala natin mga banal. May mga pari pang kasama, may mga obispo pa, meron pang mga leader ng mga relihiyon na nag-endorso, ibinoto sila. Pagkatapos puro magnanakaw pala. Bakit nga po baga? Ang huling kapanahonang ito ay naging mapanganib. Ano talaga ang naging punong dahilan at naging mapanganib tayo sa huling araw? Kailangan po na ating saliksikin ang pinakaugat. Bakit ba sumama ang buong sanglibutan? Bakit sumama tayong mga tao? Alam po naman nating tayo, sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo ang pinakamahalaga, tayo ang pinaka-iniingatan ng Diyos, at upang ipakilalang tayo ang pinaka-importante sa lahat ng mga bagay, hindi tayo nilalang sa salita. Tulad ng langit, sinabi niya, magkaroon ng langit, nagkaroon ng langit. Magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw. Magkaroon ng buwan, nagkaroon ng buwan. Tayong mga tao, ang Diyos kumapal ng alabok. Inanyuan ang alabok, ang putik sa kanyang sariling larawan. Tayo lang ang kalarawan ng Diyos. Pagkatapos sa huling araw sumama tayo. At ang sanglibutan naging mapanganib. Ano bang pinakapunong dahilan? Unang Timoteo 4:1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu, pag sinasabing Espiritu, sinasabi ng Diyos, na sa mga huling panahon, ang iba, eto po, ang punong dahilan, magsisitalikod sa pananampalataya. Eto po, ang pinakaugat ng lahat ng mga kasamaan sa lupa, sapagkat ang mga tao tumalikod sa pananampalataya. Alin ba yung ipinakikilalang pananampalataya? Taliwas nga po sa itinuturo ng maraming relihiyon. Basta you believe in Christ, basta sumampalataya ka kay Kristo, basta kilalan mo si Jesus. Puro pananampalataya yan. Ang wika ng maraming mga relihiyon. Sumampalataya ka lang kay Kristo, maliligtas ka na. Mga tagapakinig, hayaan ninyo ang ating Panginoong Jesucristo ang magpaliwanag. Totoo po baga, Panginoong Jesus, ang itinuturo ng maraming relihiyon, lalo na nga yung pinakamalalaking relihiyon sa buong sanglibutan, just believe in you, just have faith in you, and you shall save the whole world? Ang lahat ng tao. Basahin natin ang aklat ni Evangelista Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Ito po. Ito pala ang punong dahilan. Sapagkat sa huling panahon, ang marami magsisitalikod sa pananampalataya. Tapos sasabihin ng marami, just believe in Christ, just have faith in Christ, you shall be saved. Kakamali po kayo. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, Christ, Christ, maliligtas. Kaya nga sa Apokalipsis meron ngang 21:8 sa mga hindi mananampalataya, mga kapatid, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre. Bakit po? Hindi sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano ba ang kalooban ng Ama na nasa langit? Ito, magandang tanong. Ang kalooban ng Ama na nasa langit, ano? Basahin po natin ang ipinakikilala ng Ezra, Kapitulo 7, versikulo 23. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos ng langit, gagawing lubos sa loob ng bahay ng Diyos ng langit. Ano mang ipinag-uutos ng Diyos, gagawin sa bahay ng Diyos. Ang sistema, ang halos lahat ng mga tao, hindi na inintindi kung ano yung kalooban ng Diyos na nasa langit. Ang ibig ng Diyos,
Kung gagawa tayo ng kabanalan, alam natin, utos ng Panginoon, mananalangin tayo, ang ating Panginoong Jesucristo, sasambahin natin, luluhuran natin, Filipos 2:10, sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng kabanalang yon, pati ang pag-ibig sa ating kapwa-tao, ay gagawin natin sa loob ng bahay ng Diyos. Ang sistema, kung tatanungin natin ang napakaraming mga tao, ni hindi nila nalalaman, meron palang bahay ang Diyos dito sa lupa. Basta just believe in Christ, just follow Christ, para kang isang tao na inutusan ng iyong ama. Ibig ko, anak, ako'y aalis muna, ilang araw, pagbalik ko, gusto ko linisin mo yung bahay. Nang bumalik yung ama, ang nakita, ang nilinis mo yung bahay ng kapitbahay, hindi yung sarili ninyong bahay. Matutuwa ba ang tatay ninyo? Yaon lamang ang wika ng Panginoong Jesucristo sa kanyang 7:21 ng Mateo. Yaon lamang sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ano nga ang kalooban ng Ama? 7:23 ng Ezra, ang lahat ng bagay na ipinag-uutos ng Diyos gagawing lubos sa bahay ng Diyos. Alin nga po baga ang bahay ng Diyos? Na kailangan pala doon tayo maglilingkod, doon natin sasambahin, doon natin susundin at luluwalhatiin ang ating Panginoon Diyos. Ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang unang Timoteo 3:15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, Timoteo, upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila saan? Sa loob ng bahay ng Diyos. Ano ba ang bahay ng Diyos? Na siyang iglesia ng Diyos. Na ano? Ano ang Diyos doon? Na buhay. Ito ang haligi, ito ang suhay. Ang ibig sabihin, ito ang pinaka-tinatawag na pundasyon. Ito ang pagpapatibay sa mga tao. Ito ang haligi, ito ang suhay ng katotohanan. Ang ibig lamang ipakilala sa iglesia ng Diyos. Ano ang Diyos doon? Hindi po patay na Diyos, hindi po pipi, hindi po bulag. Nakatulad ng mga Diyos-Diyusan ng mga Katoliko at ng mga Protestante at ng sari-saring mga reliyon sa balat ng lupa. Nakatulad sa sinasabi ni Propeta David, Aklat ng mga Awit 115, Kapitulo 4 hanggang 9, ang kanilang mga Diyos-Diyusan pilak at ginto. May mata hindi makakita, may ilong hindi makaamoy, may bibig hindi makapagsalita, may kamay hindi makatangan, may paa hindi makalakad, may ngala-ngala pero hindi makausal, makapagsalita man. Walang kapangyarihang magligtas ng kaluluwa ng sinuman. Ang wika ng mga talata, ang mga gumagawa sa kanila at umaasa, naglilingkod sa kanila, magiging kagaya nila. Ayan po ang mga tinatawag na punong dahilan. Wala ang mga tao umalis sa katotohanan na merong tinatawag na bahay ng Diyos. Ano ang bahay ng Diyos? Iglesia po ng Diyos. Ngayon, sino ang may-ari ng iglesia ng Diyos na buhay? Na ito pala ang bahay ng Diyos. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, Anyo 32, Anyo Domini, nang magkatawan tao na ang Diyos, Mateo 16:18, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, ay nagwika nga, nangako ang Panginoong Diyos, sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At alam natin yan, malimit nating mapakinggan yung malaking bato na pinagtayuan. Yan po ay mga salita ng Diyos. Yan mismo ang tinatawag na mga kautusan ng ating Panginoong Hesukristo, na kung tayo ay nakatayo ng dahil sa pagsunod natin sa kanyang mga salita at mga aral na pawang espiritu at pawang buhay, San Juan 6:63, matibay na matibay tayo, matatag na matatag ang ating kaluluwa, tulad ng kanyang sinasabi, mga kapatid, sa Mateo 7:24 hanggang 28,
ang mga nakikinig ng aking mga salita at ito'y kanilang tinutupad. Itutulad ko sa mga taong matatalino, nagtayo ng bahay ng kaluluwa nila sa ibabaw ng malaking bato. Bumaksak ang malalakas na ulan, umihip ang malalakas na hangin, humampas ang malalakas na alon, hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa malaking bato, na yung malaking bato, yon ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Unang Korinto 15:1 at 2, ang wika ni Apostol Pablo, ligtas kayo kung matama ninyong sinusunod ang ebanghelyo na sa inyo'y aming ipinangangaral, maliban na nga kung nagsisampalataya kayo ng walang kabuluhan. Datapot ang mga taong nagtayo ng bahay kay Pedro, kay Birhen Maria, sa mga Iskayola, sa mga Papa sa Roma, sa mga sugong anghel, sa mga taong matagal ng patay, mga kapatid at mga magulang. Kakilakilabot ang kanilang pagkagiba sapagkat nakatayo sa tinatawag na buhanginan. Ngayon, ang ating maitatanong mga kapatid, ano ang pagpapatunay po na talagang ang mga tao magmula sa tunay na pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, ang ibig sabihin ng pananampalataya, 11:1 ng Ebreyo, ngayon ang pananampalataya ay ang katunayan ng mga bagay na hinihintay, ang katotohanan o ang katunayan ng mga bagay na hindi nakita ng sino mang mga tao. Alin ba ang dapat nating panampalatayanan? Ang wika ng ating Panginoong Jesucristo sa San Juan 14:1, huwag magugulumihanan ang inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos sa Ama. Magsisampalataya kayo sa akin. Bakit? 10:30 ng San Juan, ako at ang Ama ay iisa. Sa makatwid ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos, siya po ang dapat nating panampalatayanan, at ang pananampalataya natin hindi nakita ng mata ng sinuman, walang nakakita sa Diyos kailanman, San Juan 1:18, pero dahil siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat, walang bagay na hindi siya magagawa. Jeremias 32:27, sa makatwid ang ating Panginoong Jesucristo, siya rin ang Espiritu na nagkatawan tao. San Juan 1:1 hanggang 5 at 14, nagkatawan tao ang berbo, nagkatawan tao ang salita ng Diyos. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nang maitayo na niya ang kanyang bahay dito, na walang iba kung hindi tayo na mga mananampalataya, Ebreo 3:6. Si Kristo katulad ng anak, gaya ng anak. Bakit tinatawag na gaya lang ng anak? Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Pilipos 2:5, magkaroon kayo ng pag-iisip, ito'y na kay Kristo Jesus. Di naman, na bagaman siya nasa kalagayan Diyos, inalis niya ang kanyang pagiging Diyos. Hinubad niya ito. Naganyong alipin, nakitulad sa mga tao. Filipos 2:6 hanggang 10. Kaya nga ang pangalan niya, Kristo Jesus, dito iluluhod ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng tubig, ang lahat ng may tuhod. Bakit? Sapagkat siya po ang nag-iisa at buhay na Diyos. Sa makatwid mga magulang, siya rin ang nagtayo ng kanyang iglesia, na ang wika ni Apostol Pablo, Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Sa makatwid bagay ng iglesia, ano ba ibig sabihin ng iglesia? Body of God. Sino ang ulo? Ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, mga kapatid, pinatutunayan ba ng mga apostol na ang iglesia ng Diyos o bahay ng Diyos, tayong mga tao at hindi yung literal na templo na ginawa ng mga kamay ng mga tao? Alam naman natin, ang Diyos Espiritu, walang laman at walang buto, walang materya, hindi nga titira sa mga bahay nagkamay na ginawa ng kamay ng tao. Ano ang katunayan? Basahin po natin ang Ebreo 3:6. Buksan po natin lahat. Ebreo 3:6. Datapwat si Kristo gaya ng anak, puno, ulo sa bahay niya. Ano ang bahay niya? Ang bahay niya ay tayong mga tao. Kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. At bakit ang mga tunay na mga lingkod ng Diyos, sang-ayon sa ating paksa,
Wika nga, sa huling araw, nagsitalikod. Ano ba ang dahilan at nagsitalikod ang mga unang mga miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kung bubuksan ninyo ang aklat ng mga gawa, 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili. Ang kausap ni Apostol Pablo, yung mga presbitero, yung mga matatanda sa iglesia, na pinulong niya doon sa tinatawag na Efeso. At nang mapulong na nga niya, pinagsabihan niya ang mga matatandang ito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga tagatingin. Alam po ninyo, sa Bibliang Tagalog, inilagay yung obispo. Ito po'y salitang Griego. Wala po kasing mailagay na isang salita lamang nakatumbas sa wikang Pilipino. Kaya nagpatuloy yung tradisyon na obispo. Ang ginawa naman ng mga obispong mga Pilipino at ng iba't ibang mga bansa, talagang ginawa nila yung titulong obispo na parang presidente, hari, reyna. Kaya dito mga kapatid, pinagpipilitan nila yung pagiging obispo nila. Igagalang ninyo ang obispo, kahalili ng Diyos. Vicarius Filii Dei, kahalili ni Kristo sa lupa. Mga demonyo kayo. Kayo ang sinasabi ni Apostol Pablo, hindi kataka-taka. Ang si Satanas man at ang kanyang mga kampong nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan. Ang ibig lang sabihin ng obispo, ito po ay overseer sa Bibliang Ingles. Mataas na pananaw, ibig sabihin eksperyensyado. Ano nga po ang sinasabi ni Apostol Pablo? Na inihalal kayo na mga tagatingin, tagapag-ingat ng mga tupa ng Diyos upang pakainin ninyo ang iglesia ng Diyos, the Church of God, sa Bibliang Ingles, that He purchased with His own blood, binili ng kanyang sariling dugo. Bakit ba tinipon ni Apostol Pablo sa Efeso ang mga matatanda sa iglesia? 20:29 rin ang aklat ng mga gawa. Aking talastas na pagkaalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ito po ay hula ni Apostol Pablo. Nang sabihin po ito ni Apostol Pablo, humigit kumulang po mga anyo 50. At ito po ay bago siya pugutan ng ulo sa Roma, nakapaglakbay pa siya ng kung ilang ulit at nakapangaral pa ng ebanghelyo sa iba't ibang panig noon ng Europa. At siya po ay nagbigay na ng wika nga na hula, pagkaalis ko. Ang ibig sabihin, pagkapugot na ulo niya, pagpatay na si Pablo, papasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At kapag binabanggit yung mga ravenous bird, mga ganid, ravenous wolves, lobo, sa Tagalog, tawagin natin, akala mo yung lobo na laruan. Hindi po. Pag binabanggit po yung ravenous wolves, yung mga mababagsik na mga lobo, mga asong gala, yung po'y kumakatawan sa mga wika nga, mga taong may matataas na kapangyarihan. At sangayon nga po sa kasaysayan ng Biblia at sinang-ayunan ng kasaysayan ng buong sanglibutan, during the year 523 AD, patay na po si Apostol Pablo at ang lahat ng mga unang mga banal. Meron pong isang makapangyarihan na konkistador ng pangalan ay Constantino. Magmula nga po roon sa tinatawag na Turkey natin ngayon, yung Constantinople, kasama ang kanyang ina na si Reyna Elena. Kaya nga ang mga Katoliko, meron silang tinatawag na sa kanilang prosesyon, Constantino at saka Reyna Elena. Hindi nyo naiintindihan ang kasaysayan. Nung inaakala ninyong mga Diyos ninyo, yun po ay mga kriminal na mga tao. Ito pong si Constantino, nasako po niya ang Roma. At doon nga po sa Roma, mga kapatid, sa kanyang pag-aakala na ang kanyang pagiging isang matagumpay na manglulupig, ito ay kalooban ng Diyos. Sapagkat sa kanyang panglulupig, siya po ay nagsabing nakakita siya ng pangitain sa langit ng isang krus.
Ang wika niya na nagsalita sa kanya, in hoc vigni signe, sa pamamagitan ng sinyal ng krus, ikaw ay magiging mapagtagumpay na konkistador. Nagkataon naman noon sa Roma, napalaganap na ni Apostol Pablo nung nabubuhay pa siya, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mga kapatid, ipinag-utos niya, magmula ngayon, ang relihiyon na merong tinatawag na sinyal ng krus, gagawin nating national religion of the Empire of Rome. Kaya nga po, doon nga po nagpasimula na ang mga iglesia ng Diyos ay sapilitang pinahalik sa tinatawag na krus na iyan, at sila nga po ay ginawang national religion ng Imperyo ng Roma. Nang mga panahong yon, ang pangalan Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dadapwat nang magsilakad pa ang ilang mga kapanahunan, mga kapatid at mga magulang, nang dumating na sila Justiniano, dumating na ang iba't ibang mga konkistador, yung Iglesia ng Diyos pinalitan po, Iglesia kabanal-banalan ng Diyos ng Imperyo ng Roma. At sa ngayon, kilala natin the Holy Roman Catholic Church, mga kapatid. Kaya nga po, ito ang pasimula na nagsitalikod ang maraming mga banal ng Diyos. Ito po ang tinatawag na pagtatalikod sa iglesia. At ito po, ituwid po ninyo ang munting pagkakamali ng inyong alipin, anyo 321-23. Nagpasimula na po yung Constantino na yan. Pinasok ang iglesia ng Diyos at unti-unti, meron silang tinatawag na Konseho sa Nicea. Noong 521 naman, panahon na nila Justiniano, unti-unti inalis na ang pangalang Iglesia ng Diyos, ginawa ng Iglesyang kabanal-banalan ng Diyos ng Imperyo ng Roma, hanggang sa maging lubusang the Holy Roman Catholic Church. At sa 2030 ng aklat ng mga gawa din po naman, magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Yun mismong mga unang mga banal, mga unang naging mga bahagi ng orihinal na Iglesia ng Diyos na katawan ng Panginoong Jesucristo, doon mismo sa kanila merong tutubuan ng masamang espiritu kung paanong si Judas Iscariote pinasok ang ating Panginoong, ang katawan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ni Satanas, na dahil nalalaman ni Satanas si Judas na siyang tesorero ng samahan ng Panginoon, kaya siyang treasurer, hawak-hawak nga lagi yung supot na doon inilalagay ng mga apostol ang mga ambaga ng nagsisipag-ambagan sa kanila. Ninanakaw ni Apostol Judas Iscariote. Kung paanong ng panahon, nalalabing dalawa ang tunay na alagad, ang isa'y naghudas pa, gayon din po, nang nakalipas na mga taon na nakalipas sa kasaysayan ng Iglesia, magmula sa kanila rin, sa mga unang mga banal, lilitaw ang mga tampalasan. Hindi magpapatawad sa kawan at magdadala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Kaya nga nauso yung mga krusa-krusada. At yun na nga po ang kapanahunan na ng Imperyo ng Roma. Nagpapalakad na po ang mga emperador, pati ang Iglesia ng Diyos. Itinalikod, inalis ang lahat ng mga tunay na kautusan. Katulad sa unang utos sa 2 tapyas na bato, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diyos na walang laman, walang buto. Ang ginawa ng mga Katoliko, sinipa. Ang tinatawag na pagiging Diyos ng Panginoon, ipinalit. Yung mga papa sa Roma, Vicarius Filii Dei. Ano sinasabi ng mga apostol tungkol sa katotohanan ito na siyang dahilan kung bakit mapanganib ng kapanahunan? Unang 1:2-18, mumunting mga anak, ito ang huling araw, ito na ang huling oras, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Ito ang sinasabi ni Apostol Juan na ito, yung hula ng Panginoong Jesucristo, humigit kumulang anyo 30 hanggang 33. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:5, magsipag-ingat kayo sapagkat sa inyo'y maraming paririto. Magsasabi sa inyo, ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, naroon ang Kristo, nariyan ang Kristo, darating na ang Kristo. Huwag kayong magsipaniwala. Ililigaw nila ang marami. Ayan po, ito ang mga Antikristo ayon kay San Juan. At ngayon, lumitaw na. Ang maraming Antikristo,
Mga kapatid, sila'y nangagsilabas sa atin. Sa makatwid, sila'y kasama rin. Mga unang mga banal din ng Panginoon ito. Sa kanyang 2:19 ng unang Juan, sila'y nangagsilabas sa atin, hindi sila sa atin. Kung sila'y sa atin, nagsipanatili sana sa atin. Ngunit, nagsilabas upang sila'y mga hayag na silang lahat ay hindi sa atin. At sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, yan, magaling magsalita, kapaimbabawan, nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. Iniruhan ang kanilang sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Paano makikilala yung mga tao na yan, mga kapatid? Ipinagbabawal ang pag-aasawa. Unang Timoteo 4:1-5. Basahin naman ninyo. Yung mga relihiyon na bawal ang mag-asawa, una na nga yung mga pare, ayan po sa demonyo. Ipinagbabawal ang pagkain ng lamangkate. Hindi lang pagbabawal ng pag-asawa, pati pagkain ng lamangkate, karne! Mga kapatid, ayan, ang daming mga sabadista, ang daming vegetarian. Huwag kayong magagalit, mag-aral kayo, mahal namin kayo. Magtanong kayo, mag-usisa kayo sa Biblia. Ito ay utos aral ng mga demonyo. Kung utos aral ng mga demonyo, ano ang maaasahan ninyo? Kung nariyan kayo sa ganyang mga iglesia, 8:44 ng San Juan, kayo'y sa inyong aman diablo. Ang nais ng tatay ninyo, nais ninyong gawin, siya'y sinungaling. Mamamatay tao. Hindi lang mamamatay tao, mamamatay ng kaluluwa. Kaya nga ang kabilin-bilinan ni Pablo kay Tito 1:14, wag mga kinig sa mga katha ng mga Hudyo. Yan, katha na ng mga Hudyo yan. Bawal daw pag-aasawa, bawal daw ang pagkain ng lamangkate, at sa utos ng mga tao, superstisyon. Takot-takot na mga kung ano-anong mga aral. Salit-saling sabi ng mga tao, sinsay sa katotohanan. At kung sinsay sa katotohanan, 8:44 ayon sa Panginoon, kasinungalingan, kayo'y sa inyong aman diablo. Ayan po. Pagka sa diablo ka, sa impyerno. Meron ba, makakarating ba sa langit ang mga anak ng diablo? Hindi po. Dahil nga po, dito, mga kapatid, ay dumating sa atin sa huling panahon, ang panahong mapanganib. Kaya, ang punong dahilan sapagkat itinalikod ang katotohanan. Lahat ng utos ng Diyos binaligtad. Katulad ng huwag kang magpatawag ng ama. Nagpatawag kayo ng pare, kardinal, monsenyor, kung ano-ano, arsobispo. Ang ating Panginoong Jesucristo simpleng-simple lang kung tawagin nga siya guro. Minsan nga may tumawag sa kanya, mabuting guro, sinaway pa niya. Iisa lang ang mabuti, ang ama lamang. Kayo namang tinamaan ng sinalibad ng sana, lahat ng kulog at kidlat tumama sa inyong lahat. Masyado kayo. Lahat ng pinakamatataas na pangalan at kapangyarihan, inilagay ninyo sa inyong sarili. Kaya naman yung mga protestanteng nanggaling sa inyo, pati yung mga iglesyang tayo ng tao, sugong anghel daw, si Kristo'y tao, mga kapatid. Kaya nga, Romanos 3:10, gaya ng nasusulat sa huling araw na ito, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ng tao'y nagsilihis magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Bakit? Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Nilalahat ko na lahat ng relihiyon, antikristo. Basta itinayo ng mga tao, mga kapatid, at sila nawala ng kasaysayan. Sa Bibliang Ingles, all of them became unprofitable. Hindi kapaki-pakinabang. Ang ibig sabihin, kalugihan. Lahat ng tao, nalugi ang Diyos sa inyo. Bakit? Walang gumagawa ng mabuti. Walang pinakinabangan ng Diyos sa mga tao. Puro kayo Mama Mary, puro kayo Papa sa Roma, puro kayo sugong anghel, puro kayo diksyonaryo ng Biblia, puro kayo pagpupuri sa mga tao. Ayon po sa Biblia, ano ang katotohanan ng mga tao sa ngayon? Talagang nawala ng kasaysayan. Isaiah 22:12, ano ba ang pinagkakaabalahan ng mga tao sa ngayon? At ng araw na iyon, tumawag ang Panginoon, ito po'y hula, ang Panginoon ng mga hukbo. Ito po ay hula ng Diyos sa atin sa huling araw na tayo ngayon na nawala ng kasaysayan, tinatawagan tayo ng Diyos sa pag-iyak, sa pagtangis, sa pagkakalbo at sa pagbibigkis ng kayong magaspang. Ang ibig sabihin, tayo po'y tinatawagan ng Diyos
Dahil masama ang huling kalagayan natin. Totoo ba yan? 3:7 ng Malakias. Panahon pa ng inyong mga magulang, kayo nang nagpakalayo na sa aking mga landas at sa aking palatuntunan. Manumbalik kayo sa akin. Ako'y manunumbalik sa inyo. Gayon din sa Isaias 1:18 at 19. Magsiparito kayo ngayon, tayo magkatuwiranan. Bagaman ang kasalanan ninyo'y mapulang tulad sa grana, papuputiin ko kayong tulad sa mga balahibo ng bagong paligong mga tupa. Sa San Mateo, ang Diyos na ito ng magkatawan tao, Mateo 11:29 at 30, siya mismo'y nagsasabi ang Panginoong Jesucristo, magsiparito kayo ngayon sa akin, na nangabibigat ang lubha. Mag-aral kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking pamatok, magaang ang aking pamatok, masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Inuutusan tayo ng Diyos, magsisi na tayo. Sa huling mga araw na ito, mapanganib ang panahon sapagkat walang humahanap sa Diyos, walang nagtatanong, walang pumupuri, walang sumasamba sa tunay na Diyos sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng tao na wala ng kasaysayan. Ang Diyos na ito tumatawag sa atin. Sino siya? Ang Panginoong Jesucristo. Paano tayo makakalapit sa Kanya? San Juan 12:26, ang aking lingkod, kung gustong maglingkod, sumunod sa akin. Kung saan ako naroon, doon ang lingkod ko. Nasaan ang Panginoong Jesucristo? Colosos 1:18, si Kristo ang ulo ng katawan. Ano ang katawan? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nasa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung tayo babalik sa Kanya, mga kapatid, makakasumpong tayo ng kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Ngunit sa halip, ano ang ginagawa ng mga tao sa huling araw na hayag sa ngayon? Balikan natin ang Isaias, mga kapatid, sa kanyang 22:13. Narito kagalakan at kasayahan, pagpatay ng mga baka, pagpatay ng mga tupa, pagkain ng karne, pag-inom ng alak. Kumain tayo, uminom tayo, magsayaw tayo, lahat ng kalaswaan gawin natin. Bakit? Sapagkat bukas tayo'y mga mamatay. At sa 14, ang Panginoon ng mga hugbo, naghayag sa aking mga pakinig, tunay, ang kasamaang ito'y hindi malilinis sa inyo hanggang kayo'y mga matay, sabi ng Panginoon ng mga hugbo. Tumawag ang Diyos para magpakalbo na tayo, magpakabanal, magsisi ng ating mga kasalanan. Pero sa halip, lalong nagpakalayaw ang mga tao sa lahat ng katampalasanan. Hindi ito maaalis hanggang mga matay kayo. Talagang papatayin tayong lahat ng Diyos kapag hindi tayo nagsipagsisi at bumalik sa Kanya, sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Bakit ba kailangan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus tayo bumalik at hindi dyan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, Baptist, Trinity, Emily, ano-anong mga iglesia ng tao, iglesia ng diksyonaryo ng Biblia. Bakit? Ano ba ang naroon sa katawan ni Kristo na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Colosos 1:14, kinaroroonan ng katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maliban po sa iglesia ng Diyos, wala na tayong kapatawaran. Kaya kayo mga protestante, nagkakamali kayo. Just believe in Christ. Bakit meron pang Apokalipsis 21:8? Sana'y wala nang itatapon sa impyerno. Kayo mga konsentidor kayo. Basta you believe in Christ, kahit ano kasalanan mo, kahit kriminal ka, kahit mamamatay tao ka, kahit na zombie ka na, durog na utak mo, sira na dahil sa droga, papani ka pa ba sa langit? Maghunos dili kayo. Wala pong libre. Lahat po, mga kapatid, may kabayaran. Kung ano ang inutang, siya ring kabayaran. There should be a retribution. Sabi nga nitong Ginoong Duterte. Kaya tayo'y kailangang magbayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng panunumbalik sa Panginoon. Babayaran natin, susuklian natin ang ating kalikuan ng mga gawang kabanalan sa loob ng bahay ng Diyos. Kaya nga, sa huling araw na ito, ano ang tinitiyak ng Biblia sa mga hindi kaanib sa iglesia ng Diyos? 1 Pedro 2:10. Nang nakaraang panahon ay hindi bayan, ang kausap ni Apostol Pedro, yung mga iglesia ng Diyos na nakomberte ni Apostol Pablo ng mga Ebreyo.
Sinulatan ni Apostol Pedro ito at ang sabi niya sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, nang unang panahon nang hindi pa kayo bautisado sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi kayo bayan. Kaya ito ngayon ang kalagayan nitong nasa ibang iglesia. Datapwat ngayon bayan ng Diyos na hindi nagsipagkamit ng awa. Ang kukuhanin natin dito, ang wala sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, hindi kayo anak ng Diyos, hindi kayo bayan ng Diyos. Basahin ninyo mga kapatid, aklat ng Galatias 3:24 hanggang 27. Kayo nga ang mga anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng sa inyo'y nabinyagan kay Kristo. Sino ba ang kay Kristo? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung hindi kayo nabinyagan kay Kristo, saan kayo binyagan? Iglesia Apostolika Romana. O kayo naman, Iglesia ni Kristong Tao ni Manalo. O di kay Kristong Tao kayo. O kayo naman, di sa Iglesia Baptista. Nabinyagan kayo kay John the Baptist. Hindi kayo nabinyagan kay Kristo. Dapat sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi kayo bayan. Hindi nagsipagkamit ng awa ang wika ni Apostol Pedro. Ano ang katulad natin? 2:25 ng unang Pedro. Kayo'y gaya ng mga tupa na nangaliligaw. At sinasabi ko, hindi lang nangaliligaw, inililigaw kayo hanggang ngayon. At kayo ang mga tinatawag na mga kulto. Bakit tinatawag na kulto? Masamang mga iglesia. Bakit? Ang sinusunod ninyo utos aral ng mga tao, Tito 1:14, at utos ng mga demonyo, unang Timoteo, Kapitulo 4:1 hanggang 5. Yan ang tinatawag na cult religion. Kapag kayo pag-aari itinayo ng isang tao, kontrolado kayo, dominado kayo, cultured kayo ng isang tao, isang pamilya o isang grupo ng mga tao at hindi ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong magagalit. You are the real cult religion na masasama. Bakit? Ang Diyos ninyo, ang Panginoon, ang pinaglilingkuran ninyo, sinusunod ninyo, mga tao, mga utos, aral ng mga demonyo. Yan ang kulto na masama. Pero meron tunay na kulto na mabuti. Alin yan? Ang katawan ni Kristo. Bakit? Ang ulo'y si Kristo, hindi namatay si Kristo, hanggang ngayon siyang obispo ninyo. Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20, naririto ako isa sa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang tunay na relihiyon itinayo ng Panginoon, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga, huwag kayong magagalit. Ayon sa Panginoong Jesucristo mismo, anong kalagayan ninyo na nasa labas ng Iglesia? Mateo 9:36, datapwat nang makita ni Jesus ang karamihan, ay nahabag siya na nagsasabi, sapagkat nangahahapis ang mga tupa at nangangalat gaya ng mga tupa na walang pastor. Mga kapatid, ito pong natutuhan natin. Nakakalungkot, nakakalumbay. Ang aral na ito nagpapahayag, unang Korinto 15:19, if to this life we only have hope in Christ, we are the most miserable. Kung sa buhay na ito lamang tayo aasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang kahabag-habag. Bakit? Pag kayo'y labas ng iglesia, wala kayong obispo, wala kayong leader, masasamang kulto kayo. Ano ba nasa puso't isip ninyo? 3:18, ang wika sa Pilipos, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak, sila ang mga kaaway ni Kristo, yung mga nasa labas ng iglesia. Ang kanilang kahihinatnanay kapahamakan, impyerno. Bakit? Ang kanilang Diyos, tiyan, at ang kanilang kapurihan nasa kanilang sariling kahihiyan na nag-iisip. Anong iniisip ng mga nasa labas ng iglesia? Mga bagay ng lupa, mga bagay ng sanglibutan, puro material na bagay. Kaya nga anong kinahinatnan ng mga nasa labas ng iglesia? Ayon kay Apostol Pablo, 2 Korinto 4:18, nagsisitingin sila sa mga bagay na nakikita. Hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang lahat ng mga nakikita ay may katapusan. Ang mga bagay na nakikita ng mga tao na nasa labas ng iglesia, may katapusan, puro materialism. Kaya nga tinan yung mga utos, mga aral ng mga iglesia na tayo ng tao at ng mga demonyo, puro abuloy dito, abuloy dyan.
Papatayo tayo ng kapilya, papatayo tayo ng malalaking katedral, bibili tayo ng malalaking mga lupain, mga bagay na panglupa, na ano talaga ang talagang punot dulo niyan. Unang Timoteo 6:10, pag-ibig sa salapi ugat ng lahat ng kasamaan, tinuhog ang kanilang sarili ng maraming kalumbayan, at sila'y sisinsay sa pananampalataya, at ang nagnanasang yumaman, nahuhulog sa tukso, sa silo ng maraming mga pitang hangal, nakakasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Saan? Sa impyerno. At ang wika pa man din, unang Timoteo 5:6, ang nagpapakabuyo sa kalayuan, bagaman mga buhay sila'y mga patay, mga zombie. Kamukha sa napapanood nating mga pelikulang English. Mga kapatid at mga magulang, ito po ang kalagayan ng sanglibutan. Ang halos lahat na mga tao na wala sa tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, puro mga bagay ng sanglibutan. Kaya maraming plunder dito, plunder dyan, nakaw dito, nakaw dyan, inom dito, inom dyan, sayaw dito, sayaw dyan, nangawala ng kabuluhan. Dadapot ang ipinapayo sa atin, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Unang Timoteo 6:11, datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay nito. Huwag tayong ihipo sa mga bagay ng mga Katoliko. Basahin ninyo Apokalipsis 18:4, lumabas tayo sa kanila. Sa iglesia ng tao, lumabas tayo sa pagiging protestante. Walang itinurong mabuti. Sumunod ka sa katwiran. Ano ang katwiran? 7:12. Ang utos banal. Ang utos banal, matuwid at mabuti. Katwiran ng Diyos. Sa kabanalan, sa pananampalataya, sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, at sa Kanyang Ebanghelyo. Ang tatlong ito ay isa. First book of John chapter 5 and the verses 7, King James Version, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. These three are one. Sumunod ka sa pag-ibig, sumunod ka sa pagtitiis sa kaamuan, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. 6:12 ng unang Timoteo, makipagbaka ka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, ipahayag mo ang mabubuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Mangaral ka ng Ebanghelyo. Hebreo 13:16, to do good and to communicate. Forget not, for to those sacrifices the Lord is well pleased. Dadapot ang kabanalan na may kasayahan, malaking kapakinabangan. Sa 1:6 ng unang Timoteo at sa 7-8, wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan. Wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Kung may pagkain na tayo at pananamit, masiyahan na tayo doon. Amen! Ang mga iglesia ng Diyos hindi dapat umasa sa buhay na ito lamang, na siyang ginagawa ng mga Katoliko, mga Protestante, at halos lahat ng mga iglesyang itinayo ng mga tao. Mga kapatid, ito po napakagandang aral. Unang Korinto 15:19, kung sa buhay lamang na ito tayo aasa kay Kristo, tayo sa lahat ng taong kahabag-habag. Huwag tayong tumulad sa kanila. Umalis tayo sa kanila. At ang wika ng Panginoon, magpakabanal tayo, sapagkat ako na tumawag sa inyo'y banal. Sa ganito, pagpapalain tayo ng Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen! At ngayon, bago tayo maghiwa-hiwalay, tanggapin po nating muli ang walang hanggang pag-ibig, walang hanggang pagbibiyaya, pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay at ang kagalingan, ang hindi mawalatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, mag-aanak at mga magkakaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Hanggang sa darating na linggo po, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.